Nagulat ang ilang bumibisita sa Manila North Cemetery ngayong bisperas ng Undas. Ang lapida ng kanilang mga mahal sa buhay, iba na ang nakalagay na pangalan. At live mula sa Manila North Cemetery, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, lapida lang ba ang pinalitan o pati na ba ang nakalibing? Cheryl says napalitan lamang yung lapida pero may iba nang idinagdag na nakalibing sa puntod na hindi naman daw nila kakilala. Isa lang yan sa mga naging problema mula sa libo-libong nagpunta na rito sa Manila North Cemetery ngayong bisperas ng Undas. Galit ang naramdaman ni Luis Dangalan nang madatnan ng bagong lapida ng kanyang pamilya sa Manila North Cemetery. Ang dati kasi nakapangalan sa kanyang kapatid, tinanggal at pinalitan ng ibang pangalan. Hindi ko naman kakilala to. Dagdag pa niya, nagbago rin ang pinaglalagyan ng lapida. Hindi ko naman kakilala kung sinong Herodes yung nakakalibing dito na hindi naman kami in-inform. Parang wala bang respeto sa sa mga nakalibing tapos sa mga nagmamay-ari ng mga nicho. Kwento pa ni Luis, 2 taon siyang hindi nakabisita sa puntod. Sakto sa taon kung kailan nailibing ang dagdag na labi rito. Hindi naman mapapasukan ng ibang tao kung walang nag-authorize at walang nag-verify kung sino talaga yung dapat na ilibing. Idinulog niya na ito sa pamunuan ng Manila North Cemetery na nangakong iimbestigahan ang insidente. Pero para sa kanila, imposible raw na hindi alam ng kaanak na may nailibing na iba sa puntod. Hindi pwede mangyari yun. May permis siguro yung pamilya niya. Baka yun may hari talaga. Ang iba namang dumadalaw sa sementeryo, buwis buhay ang atake, madalaw lang ang mga yumao. Lalo na yung mga nakapwesto sa apartment style ng mga nicho. Kung hindi kasi mag-aala Spider-Man, kailangan nilang umakyat ng hagdaan para makapagtirik ng kandila o makapagpintura sa pinakatuktok. Kabaligtaran naman yan ang sitwasyon ng pamilya ni Robilyn de Asis galing Pasig. Sa ilalim kasi ng apartment sila nakapwesto kung saan dikit-dikit ang mga nicho at makipot ang daan. Mahirap din sir pero kailangan tiisin po kasi siyempre andyan yung mahal mo sa buhay po nakalibing. Ito yung tinatawag nilang poppers o libreng libingan para sa mga kapos sa budget. Medyo malaking sakripisyo rin para sa mga bibisita rito dahil bukod sa hindi maayos yung amoy, madalas binabaha din itong lugar kapag malakas ang ulan. At kailangan din nilang yumuko dahil sa ilang bahagi nito na mababa na yung bubungan. Ang problema, may ilang nitsyong nalubog na sa putik sa tuwing binabaha ang ilang bahagi ng sementeryo. Kaya ang dating 3 layer, naging 2.5 na lamang. Umuulan po, kaso lumulubog po talaga rito, gatuhod. Nakikita nyo po na malinis ngayon dahil kasi wala pa pong ulan. Pag lumakas po ang ulan, talagang hindi mo malulusong to. Maski nakatira ka dito, mandidiri ka rin talaga. Kasabay ng dagsa ng mga bibisita, marami pa rin ang mga nakumpiskang pinagbabawal na gamit at may ilang alagang hayop din ang hindi pinapasok. Habang mayat-maya naman ang pag-iikot ng mga tauhan at opisyal ng Manila North Cemetery sa loob para mag-inspeksyon. Cheryl says sa tansya ng pulisya umaabot na sa halos 70,000 yung bilang ng mga nakadalaw na sa kanilang mga yumaong kaanak dito sa Manila North Cemetery ngayong araw. At paalala lang po sa mga bibisita lamang o pupunta pa lamang dito sa sementeryo, tandaan yung oras. May limitasyon lang sa oras sa pagbisita mula yan alas 5 ng madaling araw hanggang alas 9 lamang ng gabi. Kaya sa mga oras na ito, nakikita nyo, talagang tuloy-tuloy na rin yung paglabas na ng ilan sa mga nakabisita sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Cheryl says. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.